Okay, good morning everyone. So last time nag-answer ta sa example sa kuano sa prediction interval, no? Matong answer last time, no? Karon next is the last nga interval. So tolerance interval. So before ta mag-start na i-review sa nato to gamay. So ang gina-track sa confidence interval is a specific nga proportion, no? Usually ang mean, no? Bali ang mean nga katong kuno, the true mean, no? Muna yang gina-track. Bali, like unsay probability nga asa na siya dapit makita, no? Or ang confidence level, ang asa ang mean nga tinuod. Then prediction interval is bag-o nga value, no? New value. Then there is a tolerance interval is proportion. So, asa man ang population proportion nga ginamin dira? So, pananglitan natay, di ba, last sa first exam nato, first ug second actually, is atong gina-track is ang X, no? Like the event, ang pila ka buok gyud. Like kung 50 probability nga na 50 samples, so kana X is equal to 50. Now, ang kanang population proportion nga pihat nato is kung pila to ka buok, i-divide nato sa total amount, X over N na siya. Muna atong gina-track dira sa tuang tolerance interval, no? The specific proportion. Okay? Ah, okay, saan naman to? Okay. So, formula na niya is, mamaora gapon to, no? Pi. Tapos, our sample mean, plus minus, nakinsa man na si K karon, no? K, nya, times S. So, atong standard error is simply S lang. Okay, wala man nato gina-consider ang mean, no? Dili man kay kung apil ang mean, ato ang standard error ani kung hisgot na regarding the mean is kuan lang na siya, S over square root of n, no? But if we are talking about a single value lang, like we're not talking about sample means, S lang na siya, no? Kumbaga katong sa PI na to ani, so standard error para sa CI, para sa PI o para sa TI. Nya na tanang K. Ako na discuss kinsa na si K. So sa CI, ang ato ang kuan is square S over, mas may zero nga niyo ako pagsulat. S times 1 over square root of n. Mas may pwede nga niyo nako. Kaya kanang 1 over square root of n, mura na siya square root of 1 over n. Wala to gigamit sa CI. Nakana ha, remember that is just S over square root of n. No, ako lang ginga nagporma para makita nyo ang difference nila. Ang sa PI, unsa ang atong gamit nga standard error. Kani man kung sa CI, about the mean lang na siya. Ang PI, mean plus katong atong specific nga value. So, atong standard error dira is S 1 plus 1 over N. Okay? Mga atong gigamit, di ba? Then, what about sa PI? Kuha na siya, S times square root of 1. Okay? Kanyo, kana. Nawalay labot ang mean. Na, kinsa man na siya, S ra na siya. Amo na siya. Tikalian nila ha. So, like, ang ilag yung formula, maura yun. Tapos, dahil isa ni silang kalayaan, the standard error. Now, kinsa man na si K. Diri amang good kay, dili ta, wala ta kay gadula sa mean, no? Ang tibuok yun atong ginatanaw. So, mag-compound ang error, dili nato ma-approximate ang normal distribution bisan pag n is greater than 30. Dili ta makagamit og z. Atong ginagamit ani is k, the tolerance factor. Sa t distribution na siya nga kuha na, pero naga-table ta ni kay di siya madalag integral. So kaning k factor is kuha ni siya.
kanang inflated, no, nga z-score. Naga-rely tag table ani. Kay again, complicated jud kayo ang integral ani. May matong z-score madala ra mo to siya integral, no. Sige. So, atay ko ano, mga rason nga nung dili siya madala og kanang normal distribution, normal approximation. Okay? Aside sa wala ta kabalo, asa ang mean, wala po ta kabalo sa ayang variance pod, naka-affect pod. Okay. So, sa dumduman ninyo. Muna itong table nga basihan. So, kana si confidence, mora na atong confidence level nga ato ang ginakuan. May duha atong ginatanaw ani. Una is ang coverage. Like pangutan-on man ka, how confident are you nga ang 80% sa imuhang population ingana makover? So duha tong ginatan-aw. Si balipat mo ba? Tagaan mo og 90% confidence nya 95% coverage. Tapos pag tan-aw nyo sa table, nabali mo og tan-aw. So patay gyud mo na no. So ato lang gamito na matay example, mo gamit aning table. So n is for sample size, no? Kita niyo ng n siguro. Tapos ang kanang coverage, usually 99 ang ginapapangita, but usahay malahi siya. Tapos atong kuan, confidence dayon nga ginapangayo, no. 90, 95% o 99%. Kay mo man na ang considered nga mga sureball, no. Mga actually di ba ingon ko last time 95%, that is enough certainty, no. Sige. So ang table, gamiton na to sa example, mao ra gyud tong formula. Sa same data ra gyapon ni katong last time. No? Using the previous rebar data nga naay sample 40 kabuok, mean nga 410 megapascals, 410 megapascals. Tapos sample standard deviation nga 15 megapascals. Calculate the two-sided. Usahay man gud no na natay one-sided. So lahi po na siya nga table, no. So calculate a two-sided tolerance interval bounding 99% of future rebars with 95% confidence. So 99% of the coverage. So ato nang i-separate ha. 99% coverage tapos 95% confidence. Okay. So natong bantayan. Tanawan na to sa table. Atong tanaw to table. So atong sample size is 40. So ang 40 is naana diri nga slide kani akong ginatan-aw karon. Tapos naana siya tulo ka partition sa makita ninyo, no? Naana siya kuan. 90% confidence, 95 ug 99. So diri ta sa tunga. Kaning tunga na to kuan kaning 95% confidence. Tapos coverage sa pud ta magtan-aw. Okay, let's continue. Nawala ang signal kadali. So look at the table. So 95% confidence nasa tunga, tapos ang N nato is 40, tapos ang coverage is 99. So that is somewhere around 3.216. So ang K nato, so based sa table is 3.216. Okay? So you can verify, no? 95% confidence, 99% coverage, then N is equal to 40. So 3.216 matong gamiton. Eh kung sa z-score pa lang na, atong gamiton is ano? Atong gamiton ra kay 99% man ano. So 2.576 kung standard lang ang normal distribution. Pero atong gigamit 3.216, no? Inflated siya. Now, what do you think ang mahitabo if our samples is infinite samples, no? Naman na diri nakabutang. So ano ya, sa normal distribution, nga perfect normal distribution, atong gamiton nga value is katong kaganina, atong 2.576 to cover 99%. But atong gigamit karon is 3.216. Now, kana atong K
if we have infinite samples, no? Kita nyo dara sa akong table, last pinakababa, infinity, INFDY. So, ang 99% is tama, 2.576 if you have infinite samples. So, if you have no infinite samples, this will ultimately converge to the kuan, normal distribution gap nun. Again, tanan yun, bisag unsa pa na siya nga distribution, if you have enough samples, mag-converge yun na to normal distribution. Okay? So, mo itong gamiton, balik na sa problem. So, atong tolerance interval is equal to atong mean na 410 plus minus k nato nga 3.216. Then, our standard error nga S lang siya. 15 lang. Wala na tayo ilong 15 lang siya. So, natay kuan karon 410 plus minus, so calculate 3.216 times 15, so that is 48.24. Tapos we want the interval notation answer katong na ay brackets, no? So that is 361.76. That is our lower bound. Upper bound nato is naka-plus. That is 458.24 megapascal. So that is our tolerance interval. So pag abot ani sa question, dili ni siya i-mention nga find the TI, find the PI, find the CI. Kamo ang kuano mangitag clue unsa ang kuan, unsa ang inyong gamiton ani nila. Tulo kani confidence, prediction o tolerance interval. Kamo ang magkuan yung reading comprehension na ma-test. So ano ya? Pag mean ang ginapangita, ang mean kanang like how sure are you nga ang mean naa dira. So CI. How sure are you nga ang future value, ang prediction nimo naa dira. PI. Then, how sure are you nga, let's say 99% of future rebars na adara. Oh, so TI mo gamiton. Na ilang kalahian. Tapos, ang ilang formula, kuha na yun na template ba nga, mean na plus minus na kay factor diri, let's say factor nga C, pwede ba na siya itong Z or katong K nga gigamit na to karon, tapos multiplied by the standard error. Ang standard error depende po na sa atong problem. No, mo na yung template nga atong ginagamit for the statistical intervals. Kato lang na tulo. Okay. So, any questions before we proceed? Okay. Wala siguro. Wala pa. Mura man itong formula. No? Kato ramang nakabox na formula inyong memorization. Clear na siya. Tapos, sir, what if makasugat may ani nga problem sa exam, sir? Tapos wala ka maghatag og table. So, kung ingana siguro, di man pod siguro sila magbuhat og question, no? Nga walay resources. I-mention mo po na nila kay kung mayon sila nga kinahanglan ninyo og table, mag-provide mo kog table sa inyo ha. Dili ko magpa-print og table ha. Magkuan kog table kanang ato ba na siyang ikuan? I-projector gagmay pud kaayo, no? Kung nga na, kung ihatag, appeal mo na sa challenge, no? Ang pagkuan sa table, pagbasa sa table ba, pangitaon ni mong value. Di po pwede nga ihatag na nako diretso. That is one half of your ano, challenge. Sige ra, pangitaan na, na to na pohon. Pero usually, sa nga na, wala sila gina-mention ang details na argued na sa question mismo. Sige na, tama bala ka na. Next week pa yung exam. Okay, if wala tayo questions, proceed na ta sa atong last nga major topic, no, the hypothesis testing. Okay, so hypothesis testing, una taon sa to kinsa na si hypothesis, later na. Kani hypothesis testing is kani probability gyapon atong ginakwenta ni, no? Actually normal distribution atong gamiton diri. So magbalik-balik ra gyud itong normal distribution hangtod mahumanta.
no? So hypothesis testing is i-test nato na innocent until proven guilty. Ano man na, what if kuan mo claim ka nga uy, kuan na siya, greater than 50. Amo na imong i-claim. Kung mo claim ka greater than 50, ang i-assume sa nato nga tinuod is what if 50? Ang ingana siya, 50 na siya. No, ingana sa tong i-assume mo na tong kuan. Dili ta muna ay claim, taod-taod na ng claim, pakilid sa ng claim, no? At katusang kuan, ay gira natay terms para na. No? We assume the status quo is true unless the sample data provides overwhelming mathematical evidence to the contrary. So, kuan nga po numbers ya po itong ginatanawa ni. Sige, natay duha tong ginatest ra ni. Una is the null hypothesis. Ang iyang symbol is H sub 0. Then, the alternative hypothesis. Ang iyang variable is H sub 1. So, kanang hypothesis nato, null hypothesis, na makita na nato na later, kay base magumalipat mo, no? Like, kinsa si null, kinsa si alternative. So, careful ta na. So, it always, actually, dili na siya always contains an equality. Actually, pwede na siya greater than or equal to or less than or equal to. Hindi sa problem. But is usually, naagyo ng equals, no? Sa goal somewhere. So, muna ato ang, like, kanang ingon na baseline model. Ang null hypothesis, ang basihan nato sa tuang normal distribution. Okay? Pero ingon na ako ganina, gi-claim nako nga the mean is greater than 50. So kung magbuhat ta og normal distribution nga atong isolve, ang himuon natong mean kay katong 50 pod. Ana to So muna dira ang null hypothesis. Then alternative hypothesis kato nang i-claim nato. Na ani. Naman tay duha ka test ani no? At tulo day ka klase pod, tulo ka subcategories sa alternative hypothesis pag-test no. Upper tail test. So di ba ato ang kuan atong sa tagana normal distribution nga ni man forma no. Ana. Usay mo claim man na siya nga kuan ana nga greater than. So ang i-prove nato is kani nga side. This is the upper tail test. May kag lower tail test is kani lang pud siya. Ana. Kung may kag two-tailed test, kani duha. Kanang gamina ng tail, ikog-ikog ra na sa imong normal distribution. So, asa naman ang mabalancer? Basa gyud nara na sa na context sa imong problem, no? So, reading comprehension ra gyapon ta padulong ani. Sige. Next slide para atong makuan kinsa na signal, kinsa na si hypothesis, no? Ay tama. So, natay kuano errors nga possible nato ma-commit. Actually, kaning errors, dili na to ni siya mabal-an during solving, no? Like, pag solve na to, di ta makabalo nga, ay, wala man ni pasar ang atong test, makakommit ani og type 1 error or kaning isa type 2 error. Dili ta makabalo ani during our calculation. Kani sila nga mga error, mabal-an lang ni sila after the fact, after na nimo og pag-experiment, no? After data gathering. Bali, ang ato ara ani is i-minimize na to ang chance nga maka-perform ta ani nga mga error. Okay? Ay kani type 1 error, type 2 error, wala gyud ta kabalo nga mahitabo ni sila. Never gyud ta makabalo during calculations. Ato ra gyud ani is we kuano kana i-minimize, ana lang gyud ta minimize. So ani. So tan-awan niya ko ang kuan, let's say natay kuan, kanang ang alternative claim na to na adre, this is our H1. Tapos ang kaning nabilin diri sobra, this is our kana the null no, H0. Now, sana mo ni atong kana kani mo ni si kuan our null hypothesis nga mosulod ra dira tapos pag mosulod diri okay goods na to atong alternative nga kuan claim the H1. Now, what is type 1 error? So, false positive. So, dumdumi itong PCAS pod, type 2 is false negative. So, kaning false positive is we reject
H0 when it is actually true, no? Meaning ana is gipili nato si H1 bisag si H1 kay mali tapos si H0 day ang sakto. Saan nato mo ni this is the type 1 error, no? Type 1 error. Now, these errors are mutually exclusive, which means if you commit type 1, you cannot commit a type 2 error. Kuha false positive, false negative, either one lang yun na sa ilaha, no? Okay, now let's say this is kuan. Tapos, let's say this is our H1, tapos H0, then mo itong H1 kana. Na kani pong kuan, wait lang. The level of significance. Okay. So, dumilan yun ng alpha nga 0.05, no? Muna to ang kuan. Tawag na. Kumbaga, ato ang threshold. Kaya ani mo guna oh. Ani. What if i-claim nako nga ang mean, i-claim nako nga ang mean is naa sa kuan, naa sa 50. So this is kuan na a claim na. Tapos ang ato ang kuan ani this is the a claim. Mura siya kumbaga prediction, ano? Wa pa ta kabalo kung tinuod yun na siya. Then based on the data, so X bar is sample mean, no? Based on the data. What if ang atong mean nga nakuha is kana 54? Okay. Ana. So, kuha niya based on data. So, ang atong pangitaw na is pila ang chance, no? Pila ang chance nga kuan our X bar is kuan greater than 54. Muna itong ginakwinta dira no? Kanin diri ba? Kaya kung i-claim na to nga 50 ang mean, so i-claim na to nga 50 dira Pero ang atong nakuha nga data is 54 nga X bar. So 54, no? Ato na pangitaon kani nga probability. Kani nga probability, no? Atong kanon kung pila percent chance na mahitabo na siya. Actually, kuan. Tanaw na to example later. Naani man na, if si 54 kay gamay ra kayong chance, like kani, below 0.05 or below 5% ang chance ni 54, meaning si 54 is kuan kayo. Kung tinuod yun ni atong claim, tapos the possibility of 54 nga mag-occur is very small, meaning dili siguro tinuod ang imuhang claim. Dili siguro tinuod dili siguro ni tinuod. Kay ngano man, kuan man, ang atong actual data is rare nga mag-come up sa imong assumption. So meaning, kuan siguro, mali siguro imong claim. Ana, mas maayo natin example ani para ba clear up na to. Okay, so type B error po is false negative. Do kani po siya, diha ato sa ni-discuss before ta magkuan mag-proceed sa example. So natay type 2 nga error. False negative is we fail to reject H0 when H1 is actually true. Bali, ang napili nato is si H0 pero siya day ang mali, si H1 day ang tama. Muna to ang type 2. So kani sila, they are mutually exclusive one over the other, no? Ana. Okay. Ito example ani. So atong ginakuan ani is katong p value, no? Or nahilain term na katong p test nga atong ginabuhat. Bali probability gyud atong ginakwenta gapon ani using the normal distribution, no?
Instead of relying on rigid critical values, modern engineering relies heavily on the p-value to make conclusions. Na ani ha, let's say napilian nimo si H1. Now, dili ka makaingon nga H0 is wrong. Never gyud ka makaingon ana. You can only say that you reject H0. Dili siya pwede nga mayon ka nga wrong gyud na siya. Kay nga naman, percentages wala ba tay 100% diri ha sa tuwa statistics. Te gani itong table gani 99% ra gani yang angkon. Yes, mo ingon nga 100%, no? Sa nakabantayan na nato. So, kana we cannot say that H0 is wrong. We can only say that we reject H0 in favor of H1. Okay. Mayo ansarta. Decision rule. Kani. So, di ba naman itong kwentahon na to ang probability? Na ani. This is the decision rule, no? Ang alpha nga ginabasihan nato usually ana is 0.05, no? Or 5%. Ani. If P is less than or equal to alpha, meaning gamay ra kay probability nga mag-occur. So ani, the data is too extreme to occur by random chance, meaning kung sakto gyud na imo ang gi-assume, sakto ato ang H0, rare ra kay na siya mahitabo. So kung may kag rare ra kay siya mahitabo, basin mali ang imo ang H0. Kay kung mo man atong na-observe sa data, nya pag ando day rare na day sa mahitabo. Say rare nga mo gani akong nakuha ang data no, rare na hinuon. Yan ang argument dira ba. Mo gani akong nakuha nga data nganong rare man siya. So basin mali ang imong gi-assume. Ana siguro mo natong kuan diri. No? We reject H0 and validate the alternative claim. So bali ang atong mean kato ganina no. Ang 54, let's say gamay kay chance nga mag-occur if ang mean is 50. So meaning dili siguro 50 ang tinuod nga mean. Kay nganong kung 50 ang mean, rare ra mag-occur ang 54. But ang 54 man ang nakuha using samples. So basin ang mean is duol-duol ra sa 54. Dili 50. We reject H0. Ana. Now, if ang probability nga mas dako siya sa 5%, basin siguro ay basig outlier lang ning 54. Basig ang mean tama gyud ay nga 50 gyud ay itong mean. Ana kibali. Now we fail to reject H0. Okay. So ani tama. Pag makapasar ta sa p-test, we have a chance nga mag-make og unsa tong error. Mag-make og type 1 error. Ana if makapasar ta sa p-test, natay chance maka-make og type 1 error. Kay gi-reject man na to si H0. Pero basin day tama siya. O ana lang. So di na mawala no. Nga gyud gapi possibility mag-make tag error type 1 or type 2. Ang atoa lang nalantay threshold nga kaning 5%, minimize lang nato na nga mga error. Ana lang gyud nato mabuhat. Then kaning P is greater than alpha, bali gi-favor nato si H1. Natay chance nga maka-make na pud og type 2 error. If we fail to reject H0 pero si H1 day itong tama. So ani either one ra gyud na siya mahitabo. Kung makapasar ka sa p-test na kay chance maka-make og type 1 error. If mabagsak siya sa p-test na kay chance maka-make og type 2 error. Ano na siya. Again kaning error di gyud nato na mabalaan during calculations nato. Dito na gyud na sa data gyud no. Sige. Answer siguro ta. Environmental regulations require wastewater levels to be greater than 15 parts per billion. So, ppb, parts per billion. So, ppb, murag ka ng percent. Percent is, kumbaga, pph, parts per 100. Ana sa. So, kani, parts per billion. Na, 15 parts per billion. Dapat gamay rin ang hugaw, no? Tubig na. Wastewater, day. So, di po na imnon, day. Lagi na sila standards, no? How
how much of a substance should be, no? In this case, lead, no? The element nga lead. So, aniha, i-determine sa nato kinsa ato ang H0, kinsa ato ang H1, no? Na. So, ani, ang H0 nato is, let's say, kuan, U is bitang ato ang mu is equal is less than 15, be less than 15. Kuha na siya. Muna to ang kumbaga claim. Sige, try na to. Ah, so mu is greater than or equal to sorry. Muna tong claim kanang na is less than 15. Tapos kani sa pikas pod kato po na opposite siya, opposite. So natay greater than or equal to 15. Okay. Ato ang kuan. So ang buhaton na to ato na siyang i-center, no? Sa pantaog na kana tapos ato aning buhatan og normal curve na kinsa atong i-center ana karon. Ang i-center nato is kanang 15 nga atong gikuan na 15, no? Tapos ang ato ang nakuha aniya, ang sample nato is n is equal to 35. Then our x bar is equal to 14.2 parts per billion. Tapos, of course, i-test na tong alpha, alpha at 0.05. Two tail ba ni siya? One tail. One tail na siguro ni. Sige. So, kanang 14.2, ato po na i-drawing diri rapid. So, 14.2 is somewhere, na diri. Okay? Na, 14.2. Tapos, atong pangitaon nga probability is kani atong pangitaon. Kana. So, di ba, integral lang muna siya. So, una, pangitaon sa itong z-score na to anang 14.2. No? Now, remember, we are talking about means. So, dili, atong gamiton ani standard error, atong gamiton. No? So, formula na to ana sa z, na, pangitaon na to ang z ani 14.2. That is, z is equal to, that is 14.2 minus 15. Now, denominator na to is the standard error katong sigma over square root of n. Okay? Because we are talking about mean, dili specific value. So, sigma na to, gihatag dira nga 2 over square root of sample nga 35. So, we can safely use normal distribution diri kay kuan naman ta. Greater n is greater than 30, no? So, pila tong z. Okay, ito si z. Minus 15, 2 over square root of 35. So, we have negative 2.366. Okay, enough na siya. Now, integrate ta. Mangitaan na to na siya nga probability. So, probability integral from negative 6. So, dapat negative infinity na dira, pero dili ta maka kuan sa calculator og ako kay nga value. Maglag atong calculator. So, negative 6 is enough. Tapos, upper bound na to is negative 2.366. 1 over square root of 2 pi e raised to negative z squared over 2 dz. Okay, so integrate na to na. Okay, type po palihog, no? So, para ma-verify na to answer. Squared over 2, negative 6 to negative 2.366. Sorry, squared.
Okay. So makuha na 'to nga answer is point, 00899 or that is oh, kulang imong kuan no, imong decimal, 0.00899. So, that is atong ibalhin dira ay naka-percentage na din na imuha di ay. So, if i-convert nato nito percentage that is point okay tama 0.899%. So, ang ato diri, di ba? 0.05 is 5% na siya. Now, nakuha nato karon ani. Ang kung nakuha nato nga probability is less than the alpha, no? So, point zero, sorry, 00899 is less than 0.05. Meaning ana is kuan, sa tawag ana, mm, 15 EB reject H0. Okay. So, ang ato magong H0 ana is kuan siya no? Be greater than 15. Equal siguro ni. Na nga. H1. Less than 15. Okay, okay. Tama. So, ani, ang atong H0 is mu is greater than 15. No? Tapos, ang atong H1 is less than 15. So, pag ingana gani, diba, ani man ano, atong nakuha is kanang, one siya, kanang nipasar siya sa p-test. No? Kay ani, basta, ato argue ani, mas gamay sa 1.05. Mas gamay sa alpha. Ano to tong decision rule? Balik ta sa decision rule. So, decision rule is, ani, if our P is less than or equal to alpha. So we reject H0 and validate the alternative claim. So meaning ana, kung balik ta sa itong problem, less than alpha man ta, so i-reject na to si H0. So asa man to? Okay. Na. So ani, i-reject na to si H0 tapos kani si H1 is muna to ang kwan. Mo na sakto. So ang H1 na to, mu is less than 15 which is mo pod atong kwan. Mo ang goal, no? Nga kwan, mu is less than 15. Therefore, the facility is compliant sa safety standards because mu is less than 15. Na sure ba gyud ta sir nga mu is less than 15? Dili gyud ta makaingon nga sure gyud ta. Ato ra yung maingon is sure enough. Ana lang gyud na. Sure enough. Kaya ani man, atong gi-assume first nga ang mean is nasa 15. Now, the probability of 14.2 nga mag-occur is 0.899. That is very small, no? 0.899%. Meaning ana, for the true mean must be somewhere below 15. No? Kay kung imo na siyang kuano no, ani gi-assume nato nga ang mean kay 15. Now, nakita nato nga ato ang nakuha nga data is gamay rag chance. No. So meaning ana, dili gyud ni mao imong mean. Your mean is somewhere na diri imong mean dapit na diri nga side which is less than 15. Namora man atong tuyo, less than 15. So, muna na to answer. We reject H0 and we approve na the alternative claim H1. So the facility is compliant. Okay? Nakuha man nato ang less than 15. Kaya answer sa isa ka problem. Kani. Ni. A new composite yields o composite material, no? A new composite yields mu is greater than 500 megapascals. So pag na ingana nga statement, automatic muna na imong H1. Muna imong claim, no? Mo man yang istorya. Mo man yang kuan daw. Oh. A new composite yields
mu is greater than 500. Pag sure aton testingan ba? Maana man atong buhaton gud. So automatic mo na yung H1. H1 nimo is mu. Sorry, dili na siya equals. That is colon, no? Mu is greater than 500 megapascals. Sir, kinsa atong kuha na sir? Kinsa to ang H0 ana? So ani na siya? So drawing ka og kuan. Drawing ka og na tapos ani mo na greater than 500 ato ang H1. So automatic kung kinsa tong salin-salin mao na na imong H0, no? So our mu must be less than or equal to 500. No, less than or equal to. Kay ngano man, what if kuan wait lang ha. Karon sa nako ni. Kani po. What if nakabutan diri is greater than or equal to 500? So ang imong H0 dira is kato ng kuan ana. Pero rare gyud na kay dapat usually anang H1 kuan gyud na siya greater than or less than. So naa dito sa H0 ang equal nga sign. So greater than 500 kani is less than or equal to 500. So ana. Next, ani ha? Diba ingon sa kuan 500 sa kanang 500 yang na-mention sa claim. Tapos ang H0 nato is mu is greater than or equal to 500. Ani magbuhat ta og kanang ato ang kuan normal distribution nga curve. Ang ato ang himuon nga mean dres kana pong 500. Wala tong basihan. Na? Sunod, you test 40 samples. So n is equal to 40. Ya ang nakuha nato using data is equal to pila ka samples? 504? Bungkig lagi. 504 samples. Then, the sample standard deviation na nakuha is 15. Now, we have to test that alpha is equal to 0.05. Pero kani siya, murag standard naman guna siya, no? So, what if wala gi-mention si alpha? Assume mo ka nga 0.05. Wala na yung buhaton. Okay. So, isulat na to na si 504. 504 is somewhere na dire. Nasa right side, no? This is 504. Tapos, kuha na to ang probability nga kani, no? Kana siya nga probability. Kuha na to kung rare ba yun na si 504 o dili. No? Sige. Ato na pangitaon sa atong z-score ni 504. So, oy, good morning. Good morning, Mr. Ingaod. Alright. So, palunga ang kamera daan before ka magsulod sa tawag. So, z-score na to is equal to 504 minus 500 over. Na remember, standard error niya, mean ang ato ang ginastoryahan. So, ang standard error na to is the s over square root of n. Sir, what if dili mean ang ginastoryahan? Alahin na siya nga problem. So, nga na, dili na kamo gamit og s over square root of n. S na lang na siya. At kani mean man ni siya. So, therefore, sorry, na natin s day, s 15 over square root of n, which is 40. So, makuha na to ang z-score nga gamiton sa integral. 504 minus 515 over square root of 40. So, natay 1.6 maka na 1.687 687. Then, integrate din ta. We have p is equal to integral from 1.687 to 6. That is positive infinity. Plus infinity is equal to 6. Tapos 1 over square root of 2 pi e raised to negative z squared over 2 dz. Sige, type sa calculator. 4.5. Kung probability ba yan dapat less than 1 ni siya. Pag-i-check sa outro. Siwa ni mo na square ang x.
So the answer ay naka-percentage na di ay. Ayaw ko tagiga na makuratan mo ng answer. 0.0458. Kala ko dako nga balyo eh. Kaya ito nakuha nimo 4 point. Okay, imo ding gi-percent na daan diretso. Tingala man ko. So 0.0458 i-compare na to na sa alpha. So 0.0458 is less than. Alright. Buti na percent sign o bitaw tama. Kay kuan man siya percentage naman siya. Di naman siya decimal. Dili naman siya kuan. So natay kuan less than 0.05. Okay. So unsa may meaning ani? Ah, reject H0 or kuan fail to reject. Sa tanaw sa chat. Tawa sa chat. Unsa ato ang kuan ani? Unsa atong decision using the decision rule? Reject or not reject? Reject H0 or not? Ato decision rule. Not. Actually, that is i-reject na to siya. Reject. Less than alpha. Pag less than alpha, reject H0. So, right is the problem. Reject H0. Uh, so, reject H0 is kung siya. X na siya. Tapos atong piliyon is si H1. So, our claim nga mu is greater than 500 is tinuod. Alright, tama ato ang claim. So, a new composite yields mu is greater than 500 megapascals. Bitaw, tama boss. Tama boss. Sakto kay boss. Nice ka boss. Okay, amo na to ang conclusion kumbaga. Sakto iyahang tagna. Okay, sana ha. So, i-review na to. Ang una niya gina istorya kanang like mayon siya anyo composite yields mu greater than 500 mo na imong H1. Ya kung kisa tong salin-salin mo na imong H0, no? Then di ba kis nakastorya man siya 500 mo na imong mo na imong himuon nga mean, no? Tan-awon nimo na iyahang kuan yang claim. Sir, wala man siya ningon nga mu is equal to 500. Ingon ra man siya nga mu is greater than 500. Pero mo maguna imuhang kuan no, imong baseline ba? Ang kanang iyang gi-mention niya 500 mo na imong baseline. Baseline means mo na ang center sa imong bell curve 500. No. Then kana 504 dito na sa data dayon. Okay? Ang imong himuong tunga ang imong gi-claim. Then ang katong kanina diri i-test nimo kato sa data nimo na siya nga value. Okay? Tapos z-score nya pagkitaw na probability then i-compare sa alpha. Then, based sa comparison sa alpha, mag-decide dayon ka kinsa ang imong i-reject. So, in this case, P is less than alpha. So, we reject H0. Pag i-reject na to si H0, we accept H1. Na ani ha, gi-reject na to si H0 but it doesn't mean nga tinuod na si H1. Atong maingon ra gyud is, we reject H0 and we accept H1. Kay di man po ta sure nga tinuod yun na. No. Wala mo kita kasiguraduhan dari. Kay calculations naman eh. No. What if something proves us wrong later? No? Maganing to ingon ako ang alcohol, di na siya maingon nga 100% mapatay niya ang bakterya. 99.9 na na yang ingon. Tingnan ako ninyo pag namoy makita niya alcohol nga 100%. No. Sige. Ato na siguro. So, next, kuha man eh. Dito sa hypothesis testing, karon ang ginatest na to is ang mean. Pero pwede po nato i-test ang other nga kuno, other nga variables. Pwede ta mag-test og proportions. So as you can see, malahi ang atong standard error. Standard error man atong ita-plot para makuha ang z-score. No. Okay, standard error ibang denominator, so siya ang malahi. Then, pwede po nato i-test ang variance. But there is a variance, ang kanimang kung testing the mean o testing the proportions, normal distribution na atong gamiton. Pero pag abot diri sa kuan, aniya tuwang variance gamit aning chi-square nga distribution. Chi-square test na atong gamiton.
no? Pero ay makabalaka kay mag-table raman ta ani. Nya namatay formula nga taplakan ra nato. Balimbuhaton nato is taplakan nato ang formula, tan-awon din nato sa table, no? Kahit i-compare din nato sa mga nakuha nato sa table. Ana ra natong tan-awon. Sige, namatay example ana later. So ugma discuss ta og kaning proportions og kaning sa variance. Sir, question. Sige dabi. Sir, unsa ganito ingon nimo about sa denominator sa pagkuha sa z-score? Nag-mention ka nga ingani basta mean ang ginapangita. Ay, ani. So, ang z-score na to is kung di ba na kay value x minus mu over uh, na standard deviation mo itong gitudlo na ko sa sugod. Pero, pag istoryahan na gani nato ang mean, ano na siya? Z is equal to x bar minus mu. Ang nasa ilalom dili na siya sigma. Kuha na siya sigma over square root of n. Pero, kung gusto tang mas general, ang denominator na is standard error. Na kanang standard error nimo depende na sa problem, no? Pag mean lang yun ang ginastoryahan, standard error nimo is equal to sigma over square root of n. Malahi ra na siya nga situation. If malahi ra na siya nga value if lahi pud tong situation. But standard error na ang denominator, dili na standard deviation. Okay. So, maghatag lang po ko example pa-assignment siguro ko sa inyo ha para ma-differentiate ninyo which is which. Mo man yung kalaban dali. Okay. Wala mo guna gina-mention no nga test the confidence interval, test the prediction interval. Di man ako na istorya or di man na istorya sa problem. Okay? Sige. Kato lang sa siguro. Okay, so we stop sa kong recording. Let's continue tomorrow. So tomorrow is face to face. Okay, last na po din nato nga topic. Okay, na stop recording.